Ayan na. So playful sila mga sombreros. Ginagawa mo. English term ng karne ng kambing mga sombreros. What's up mga sombreros? Maghanap tayo ng hotel. Gala ka Unang trivia po natin sa kambing mga sombreros. Sa maniwala po kayo sa hindi, sila po ay may 4 na tiyan. Alright? Ang 4 na tiyan mga sombreros ay ang rumen, reticulum, omasum, at saka abomasum. Ang tawag po sa kanila mga sombreros ay ruminants. Ang mga kagrupo ng ruminants or mga kambing ay ang mga giraffe, ang mga cattle or ang mga baka, ang mga usa, ang mga tupa at iba pa mga sombreros. So, these 4 stomachs play different roles sa kanilang digestion. Ayan. So, ang pinakamalaking parte mga sombreros ay yung rumen. Pero, ang pinaka-considered na tiyan talaga ng mga kambing o ng mga ruminants ay ang abomasum. Okay? That's our first trivia. Ginagawa. Wow. Ang mga inaalagaan or domesticated na goats mga sombreros ay may scientific name na Capra hircus. Yung mga mountainous or yung mga nasa bundok naman na mga kambing ay may scientific name na Rhamnos americanus. Next trivia po natin mga sombreros, may tuturing na sila po ang nakadiscover ng kape. Alright, sa maniwala po kayo sa hindi, ayon sa mga historians, si Calvi ay isang goat herd or tagabantay ng maraming kambing sa bansang Ethiopia. Si Calvi po mga sombreros, nung one time, nagulat siya kasi yung mga kambing niya ay acting weird. Para sila mga hyper, sumasayaw at tumatalon-talon. And upon his investigation, ay nalaman niya na dun sa kagubatan kung saan kumakain yung mga kambing niya, ay nakakain sila ng kape. Kung kaya, di ba, pag yung kape, pag nakainom ka ng kape, you are hyper at hindi ka nakakatulog. Kasi dahil sa presence ng caffeine. And same goes what happens sa mga kambing. No? Sa mga kambing ni Calvi. Kung kayo po ay kasombreros, Ginagawa. yung mga vlogger naman ng kambing ay tinatawag na kambingeros. Ay, mali. Cut. Isa pang weird facts mga sombreros sa mga hindi nakakaalam, ang mga mata po or pupils ng mga kambing ay rectangle. Ayan, lapit natin. Rectangle. Ginagawa mo. So rectangle yan sila mga sombreros. Ginagawa mo. Dahil diba dinilaan niya. Rectangle yan mga sombreros because these pupils, ayan na. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the Allow them to see 320 hanggang 340 para makikita nila or malaman nila kung merong mga paparating na predators. Basta pag nandyan yung mga predators or yung mga carnivores na banta or danger sa kanila, it allows them 320 hanggang 340 degrees. So, talo niya pa yung panoramic view natin sa cellphones natin. Hindi, wow. Maghanap tayo ng anak. Isa na. ¿Qué opina usted del gobierno canario? Ayun. So maniwala rin po kayo sa hindi mga sombreros at medyo nakakatawa ang panganak or giving birth ng mga kambing ay tinatawag na kidding. Kasi yung batang kambing ay tinatawag na kid. Kung kaya pag nanganganak sila ay kidding ang tawag, and I'm not kidding.
I'm not joking. Ang tawag po sa lalaking kambing ay buck or billy. Habang yung babaeng kambing naman ay doe or nanny. As in nanny, yung nagbabantay or tagabantay ng baby. Yun. So playful sila mga sombreros. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Uy! Uy, anong ginagawa? Uy! Baka maano ka ng sungay. Ayan. Napaka-playful. Sa name mo? So, bagong kasombrero. So, sila yung apo or siya yung apo ng may-ari ng kambing. Isa sa mga characteristics po ng mga kambing, they are playful. Nakilaman yung bag ko, di ba? Ginagawa mo. Ginagawa mo. Pinakialaman yung bag ko. Ayan, napaka-playful po nila mga sombreros. Ay, Ginagawa mo. di ba? Kumain pa tayo. Ang English term ng karne ng kambing mga sombreros ay chevon. Hindi, wow. Ang chevon po ay galing sa wikang French para sa pangalan or salitang goat or kambing. Ang chevon mga sombreros ay mayaman sa iron, sodium, potassium, at saka protein. And nabanggit ko kanina mga sombreros na ang mga kambing ay picky eaters or selective feeders. Ibig sabihin ay piling-piling mga damo lang po ang kinakain nila. Kung kaya, it is also one of the reasons why ang kambing or ang chevon ay nutritious. Kain tayo. Pero joke lang, hindi po ito karne ng kambing. Ito po ay chicken at saka I have pinakbet. Hindi, wow. Speaking of kambing mga sombreros, alamin natin kung paano i-describe ni Lord ang kambing sa Holy Bible. Sabi na dito, Matthew chapter 25 verses 31 first. Sabi niya, when the Son of Man comes in His glory and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. All the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another. As a shepherd divides his sheep from the goats, and He will set the sheep on His right hand, but the goats on the left. Then the King will say to those on His right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food, and I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Dito po yung characteristic ng kambing sa tupa. Ang mga kambing kasi, they have these characters na they are independent, no? Parang lagalag sila. No, they tend to be independent at parang gusto nang sabihin sa kanila mga goat herd o yung mga tagabantay sa kanila or shepherd na I don't need you. I can do it my own. Unlike sa sheep kasi, ang sheep is gentle and dependent sa shepherd nila. And that's one of the reasons. If we do some things in our own, we tend to be like prideful or proud of ourselves, which is, the Lord hates actually. Pero kung in general, hindi natin sasabi na yung pagkain ng kambing or karne ng kambing ng chevon ay mali. It's just the character or they possess differently na ayaw ni Lord, no? And to conclude this matter, it's just the character of a sheep na dapat natin talagang maging gentle tayo and maging dependent tayo sa ating shepherd, which is Jesus Christ. And yun, good deeds, no? Ang mga kambing kasi, di ba, they have this tendency or this character na they are selecting, talagang maalis pa sila sa kanilang mga pastulan para maghanap pa ng mga pagkain, and that character is somehow not content o hindi sila satisfied sa kung anong meron sila. Why goat is being compared to that sheep? Kasi yung sheep po is kontento sila kung anong meron sila, kung anong bibigay sa kanila or kung anong nasa pastulan nila. At dito na pa nagtatapos, ayan, say hi. Ating mabait na kasombre. Ayan, sila po ay nagpatuloy sa akin dito sa Kalang Kalendarya. Nawa po ay meron tayong natutunan at nag-enjoy at natuwa kayo kahit paano.
Muli po, ito po ang Kuya Den, kasama ating kasombrero at kaibigang si Rizel. Muli po, maraming salamat mga kasombrero at see you sa next vlog. Bye-bye! Ito po kasombrero. Magti-trivia tayo. Dito. Lumapit ka, wag mo ko ipahiya. Kala mo hindi kita papatulan ha? Ginagawa. Ayan, sinisingot niya ako. I wonder how, I wonder. Kapay natakot, di ba? Siya yung sinisinghot. Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh ha? Huwag ka magalit ha. Hindi ka dito. Ito po kasombreros. Medyo dambuhala po ang ating model ngayon. Ayan. Ayan. Ano pangalan mo? Ginagawa mo. Ayan, masabi ka ng pangalan. Ayan. Ayan. So, kailangan maingat tayo kasi medyo delikado. Ayan ito yung sungay niya. Okay. Ang kalabaw mga sombreros ay may scientific name na Bubalus bubalis carabanensis. Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh ha? Medyo nakakatawa po. Dito sa Pilipinas, tinatawag din itong water buffalo or carabao. Ang carabao mga sombreros ay galing sa Spanish term na or Spanish name na carabao. Okay, parang ganun na rin. Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh ha? Since tayo po ay nasakop ng mga Spaniards for 333 years, ay na-adapt natin ang salitang or ang pangalang carabao. Meron din ito pinanggalingang term or pangalan mga sombreros, Malay word na kerbao at waray carabao. Ito po ay toro. Ayan, toro mga sombreros. Kung itatanong niyo mga sombreros kung ano ang tawag or English term ng karne ng kalabaw, pwede pong cara beef or red beef. Sa salitang Indiano naman mga sombreros, ang term po nila doon is buff. Okay? Cara beef, red beef, or buff. Hindi, wow. Ayan po. Magti-trivia tayo. Dito. Lumapit ka, wag mo ko ipahiya. Kung itatanong nyo kung saan gawa ang sungay nila, ay gawa po yan sa substance na I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. keratin. Yung keratin, katulad nito mga kuko natin, yan, made of keratin yan mga sombreros, of protein. Ang kaibahan lang ay parang pinagtagpi-tagpi siya na keratin. Yung parang sheath or parang pinile up. Kala mo hindi kita papatulan ha? Para maging makapal na keratin. Kung kaya matigas at saka strong, no, matibay ang mga sungay ng kalabaw. And fun fact mga sombreros, ang mga sungay ng kalabaw ay binibenta ito, no? Although nakakalungkot kasi pag pinutol mo yan, hindi naman maaano ang kalabaw. Pero syempre, pangit sa tingnan kasi nga parang disabled na kasi wala na silang mga sungay. Mabubuhay pa rin sila. So, mabubuhay pa rin sila kahit wala silang sungay. At ang sungay po nila, ayan, sinisingkot niya ako. Ang sungay po nila ay ginagawang, ayan, sinisingot niya ako. I wonder how, I wonder. Ayan, siya pa yung natakot, di ba? Siya yung sumisinghot. Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh ha? Ang sungay ng mga kalabaw mga sombreros ay ginagawang toy or pampalipas oras. Kala mo hindi kita papatulan ha? Pampalipas oras ng mga aso. As a matter of fact, binibenta po ito sa Lazada, sa Shopee. Ayan, pero hindi po ako bayad ng Shopee at Lazada dito. Ayaw na ng model natin. Kala mo hindi kita papatulan ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh ha? Tayo sa kabila, sa mas malaki. Nabanggit ko kanina mga sombreros na ginagawang toy or laruan ng mga aso ang sungay po ng kalabaw. Ang reason po doon mga sombreros ay para mas lalong tumibay, parang nagiging toothbrush ng mga aso or ngipin ng aso yung carabao horn or yung buffalo horn. Ayun, so nabebenta siya sa Lazada. Nagulat niya ako kasi binibenta pala siya maging sa Lazada at saka sa What? Shopee. Maging sa Amazon, no? The number one. So yun po mga sombreros. And ayon sa research, mayaman sa protein at saka low fat kasi yung
sungay ng kalabaw, kung kaya mainam ito para sa hygiene ng ngipin ng mga aso. Mga sombreros, na pag-usapan po natin ang sungay. And speaking of sungay, si Satan po ay merong sungay. Basahin po natin Revelation chapter 12 verse 3, sabi niya dito, "And another sign appeared in heaven, behold, a great fiery red dragon having 7 heads and 10 horns and 7 diadems on his heads." Ito po ay isa lamang sa mga description kung ano ang itsura ni Satan, kasi si Satan is the ugliest and the most horrifying feature or nilalang. Meron siyang sungay and 10 horns or 10 sungay ang nakalagay sa Biblia. Pero hindi lahat ng may sungay ay kampo ng ni Satanas or kampo ng demonyo. For example, di ba, yung mga kambing, yung mga cattle or yung mga baka. Ang kalabaw, kung itatanungin nyo, ay kampon ba siya ng Satanas? Hindi po. Kasi lahat po ng hayop na nakakain natin or naging katuwang natin ay ginawa ni Lord para maging katuwang natin at magiging beneficial para sa atin. Okay? Minsan, hindi po lahat ng may sungay ay demonyo. Yung ugaling masama. Okay? Minsan, kahit walang sungay, ay may ugaling masama. Joke lang. Yan, yung mga tropa kong mga kalabaw. Saglit lang. Pumayag naman kayong i-model ko kayo. Kala mo hindi kita papatulan ha? Para malaman naman ng mga sombreros natin na manonood yung mga trivia tungkol sa inyo. Hindi kasi ako kilala ng mga kalabaw na to, kaya parang tukal. Ayan mga sombreros, magti-trivia tayo. Hindi dito. Kala mo hindi kita papatulan ha? Lumapit ka, wag mo kayo pahiya. Pinapahiya ko ng mga kalabaw na to. Ayan, so first time ko po mag-model ang dambuhala ng malaking model. Ayan, so makita nyo mga sombre. Kung makita nyo mga... Kala mo hindi kita papatulan ha? Lapit ka pa, lapit ka pa. Ayan. Ayan, so mabubuhay pa rin sila. Ayan. Good boy, wag mo akong sunga. Wag. Kala mo hindi kita papatulan ha? Ayan. So, mabubuhay pa rin sila kahit wala silang sungay. At ang sungay po nila, ayan, sinisinghot niya ako. Kala mo hindi kita papatulan ha? Ang sungay, ayan, sinisinghot niya ako. Siya pa yung natakot, di ba? Siya yung sumisinghot. Halika dito. Naging cooperative naman kayo. Kala mo hindi kita papatulan ha? Ayan. Sige. Halika dito, lumapit ka. Lumapit ka dito. Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh ha? Ayan, ayaw na model natin. Sige. So yun, yung sada dito. Kala mo hindi kita papatulan ha? So ayaw na ng model natin. Punta tayo sa kabila, sa mas malaki. Dito. Dito na. Ayan, sana. Huwag kang magalit ha. Hindi ka dito. Hindi ka dito. Ayaw na mo ha. Ang English ng Maruya ay banana fritters. Muli po, ito po si Sobrerong Dennis aka Kuya Kim 2.0 at nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga Sombreros at see you sa next segment. Bye-bye!